Sacramento Kings versus New Orleans Pelicans preview. Jackpot ang Kings. At Chicago Bulls versus Miami Heat preview. Naka-advantage ang Bulls. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na shoes, new Air Sole shoes, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Nilalabanan ng Chicago Bulls ang kanilang daan patungo sa Eastern Conference Play-in Tournament Final Round para sa isang muling matchup sa Heat sa Miami. Si Kobe White ay umiscore ng career-high 42 points para pamunuan ng Bulls patungo sa 131-116 na panalo laban sa bumisitang Atlanta Hawks noong Miyerkules ng araw. Ngunit hindi naging madali ang panalo ng Bulls. Ang starting guard na si Alex Caruso ay naapakan sa kasamahan na si Andre Drummond at kinailangang umalis sa laro dahil sa namamagang bukong-bukong. Malinaw ko pang naaalala ang biyahe sa eroplano pauwi. Lahat ay naiinis, sabi ni Bulls guard DeMar DeRozan matapos ang laro noong Huwebes. Nakakasama ang pakiramdam na iyon. Alam ko para sa akin na iyon ang isa sa mga bagay na nasa isip ko nung na-realize ko na babalik kami sa Miami. Hindi na muling mararanasan ang parehong pakiramdam. Ang Bulls ngayon ay handang makipaglaban sa Heat na kung saan ay nagtie sila sa season series na 2-2. Ang dalawang team ay parehong nagkamit ng 1-of-1 sa Miami ngayong season. Ang Bulls ay nasa ika-22nd sa spot sa NBA. Ang Bulls ay nasa ika-22nd sa spot sa NBA sa scoring ngayong season. Nagtapos sila sa ika-18 na pwesto sa field goal percentage at ika-rank 20 sa 3-point field goal percentage. Ang Bulls ay nasa ika-27 na pwesto sa NBA sa mga 3-point field goals made bawat laro. Sa depensa, nahihirapan ang Bulls na pigilan ang kalaban. Sila ay nasa ika-rank 28 sa scoring defense. Key injuries: Alex Caruso na may questionable ankle injury. Ang pressure ngayon ay nasa Miami Heat. Sa mahirap na paraan namin ito gagawin, sabi ni Coach Eric Spoelstra. Iyan ang aming landas ngayon. Magpapahinga kami, magpagamot, magkakaisa at maghahanda para sa Sabado. Muli, tanggapin natin ang mga makabuluhan na laro. Magiging competitive ito sa harap ng aming mga tagahanga sa tahanan. Ang Wounded Heat ay uuwi sa kanilang tahanan sa isang pamilyar na posisyon na ang kanilang likuran ay nasa pader. Noong nakaraang season, nagresponde ang Heat sa pamamagitan ng daan nila pagtungo sa NBA Finals bago sila nabigo kontra sa Nuggets. Papasok ang Heat sa laro na ito na may ika-26 rank sa NBA sa scoring offense. Sila ay nasa ika-22 rank sa field goal shooting at ika-rank 12 sa 3-point shooting. Ang Heat ay nasa ika-19 rank sa 3-point field goals made bawat laro. Kailangan ng Miami na umasa sa kanilang pinakasolid na depensa sa liga, lalo na kung hindi makakalaro si Butler. Nagtapos sila sa regular season na nasa rank 3 sa scoring defense. Ang Heat ay ika-rank 10 sa field goal defense at ika-5 sa 3-point defense. Sila ay nasa ika-rank 16 sa NBA sa 3-point field goals na pinapahintulutan. Sa rebounds, ang Heat ay nasa ika-rank 26 sa kabuuang rebounds bawat laro at ika-5 sa pinakakaunting turnovers. Key injuries: Jimmy Butler issue sa tuhod at Terry Rozier na may problema sa leeg ay questionable. Si DeRozan ay may average na 22 points bawat laro laban sa Heat ngayong season at tiyak na makikinabang kung hindi makakalaro si Butler dahil sa walang maaaring makapagbigay ng depensa sa kanya. Pinili ng mga analyst na Bulls ang mananalo sa laro na ito. Sa sumunod naman, ang Sacramento Kings ay kinakailangang manalo sa dalawang laro sa play-in tournament upang maka-advance at kanilang pinatunayan ang kanilang kakayahan sa pag-eliminate sa Golden State Warriors. May mga chismis na kailangan ng Golden State na hatiin ang kanilang core na magkasama na sa 4 na kampyonato habang nagpapakita na ng mga signs of aging ang kanilang mga stars. Si Keegan Murray ang malaking bahagi sa pagpapauwi sa kanila nang kinuha niya ang 8-3 sa kanyang paraan patungo sa pinakamataas na puntos na may 32 points.
dumagdag si De'Aaron Fox ng karagdagang 24 points sa panalo. Si Fox ang nangungunang player sa puntos para sa Sacramento at may pagkakataon na mapabilang sa All-NBA team ngayong season. May average siyang 26.6 PPG, 5.6 APG at 4.6 RPG, habang gumagawa rin siya sa pinakamaraming tres bawat laro na may 2.9. Ang halaga ni Domantas Sabonis sa tagumpay ng team ay hindi maituturing na mababa dahil may average siyang 19.4 PPG, 13.7 RPG at 8.2 APG. Siya ang nangunguna sa liga sa rebounds at sa triple-doubles. May double-double siya sa panalo laban sa Golden State na may 16 points at 12 rebounds. May double-double siya sa panalo laban sa Golden State na may 16 points at 12 rebounds. Si Keegan Murray ay isang malaking contributor sa laro kontra sa Warrior. May average siyang 15.2 PPG. Ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang mataas nitong puntos habang wala pa rin sina Malik Monk at Kevin Huerter. Si Harrison Barnes ay naging starter sa buong season, isang maaasahang veteranong role player na may 12.2 PPG. Si Keon Ellis ang panglimang starter dahil sa mga injury. May average siyang 5.4 PPG, ngunit naglaro siya ng malaki sa kanyang unang postseason game na may 15 points at 5 assists. Si Trey Lyles at Davion Mitchell lamang ang mga players mula sa bench na nakakuha ng mahahalagang minuto laban sa Warriors. Nakalista ang Kings sa ika-rank 11 sa offensive efficiency at ika-rank 14 sa defensive efficiency ayon sa dunksandthrees.com. Naglalaro sila sa ika-rank 14 bilang fastest run sa NBA. Key injuries: Malik Monk, Kevin Huerter. Mawawala si Zion Williamson sa worst possible time. Ang maagang karera ni Zion ay labis na naapektuhan ng mga injury at muli siyang naaksidente. Si Zion ay naglalaro ng maganda, ngunit sa hindi inaasahang laro laban sa Lakers nang siya ay magkaroon ng hamstring injury. Mayroon siyang 40 points at 11 rebounds nang siya ay ma-injured na may 3 minuto na lamang ang natitira. Kung siya ay nanatili sa laro, posible na kanilang natalo ang Lakers at hindi sila nakarating sa laro na ito sa unang lugar. Kailangan na ngayon ng New Orleans na subukan na talunin ng Kings para sa ika-6 na sunod na pagkakataon ngayong season, ngunit wala na si Zion ngayon. Ang Big Three ay naging 2 na lamang at ang pinakamataas na player na natitira ay si Brandon Ingram. May average siyang 20.8 PPG at nangunguna sa team na may 5.7 APG sa buong season. Tahimik si Ingram laban sa kanyang former team sa unang play-in game. Nagtapos lamang na may 11 points sa 4-12 shooting. Mas kailangan ng higit pang kontribusyon ni Ingram dito. Si CJ McCollum ay nagtapos ang taon na may eksaktong average na 20 PPG at siya ang nangunguna sa shooting sa team na naitama ang 3.6 tres bawat laro. Mahirap din ang gabi sa shooting ni McCollum laban sa Lakers. Nagtapos na 1 of 9 mula sa malayo na may 9 na puntos sa laro. Si Jonas Valanciunas ay ang starter sa bawat laro sa center para sa New Orleans. May average na 12.2 PPG at 8.8 RPG. Si Herbert Jones ay isang espesyalista sa depensa sa gilid. May average na 11 PPG sa buong taon. Ang pinakamalamang na maging kapalit para kay Zion ay si Trey Murphy III. May magandang sukat na 6'8" at maaaring simulan agad ang pwesto na iniwan ni Zion. Si Murphy ay may average na 14.8 PPG sa buong taon. Si Jose Alvarado, Larry Nance Jr. at Dyson Daniels lamang ang iba pang mga players na nakakuha ng oras laban sa Lakers. Nasa ika-rank 13 ang Pelicans sa offensive efficiency at ika-rank 6 sa defensive efficiency. Naglalaro sila sa ika-rank 16 sa pinakamabilis na run sa liga. Injuries: Zion Williamson out. Bilang resulta pinili ng mga analyst na mananalo ang Sacramento Kings sa laro na ito. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.